Pag hindi pumapalakpak din si Ruby, ang kulit eh. Tatapo na kita, Ruby. Okay, sa inyo lahat muli, magandang hapon. Kasama natin ang ating mga kagawad. Alam niyo po, tama po si Kagawad Paring Ken na taon-taon na natin itong ginagawa. Yung community partners, actually community leaders, partners, assessment. Ibig sabihin, iniipon natin lahat ng mga leaders dito sa ating barangay para kahit paano bigyan kayo ng konting pasasalamat sa binigay na tulong nyo po, hindi lamang po sa barangay, kundi ganoon din po sa ating pamahalang lokal, lalo tigit sa ating pong pamumuno ng ating Mayor, Mayora Menchi Abalos, and of course, our Congresswoman Queenie Gonzales and our Vice Mayor Anthony Suba. Pero sabi ko nga, hindi ho ito magiging kaganapan itong proyektong to kung hindi po nila ina-approvean lagi yung ating annual budget ng ating barangay. Dahil naglalaan po tayo para nang sa ganon ay si Kapitan ang taga-gastos. Sila ang taga-aproba. Ang trabaho po ng konseyo ay gumawa ng batas, gumawa ng ordinansa, at the same time, pumirma po doon sa ating annual budget. Kapag hindi na pinirmahan po yung budget ng barangay, the whole year around, wala ko tayong ganito, wala tayong mga proyekto, wala tayong programa. Kaya pasalamatan natin. Pwede ba, palakpan po natin yung ating mga kagawad. Pero isa-isahin po sila. No? From the right, palakpan po natin si Kagawad Ken Familial. Of course, Kagawad J.R.L. Bore. Kagawad Buddy Orolpo. Kagawad Andrea Ali. Kagawad Angie Panyoso. Kagawad Dennis Buen, maraming kulang. Si Kagawad Linda, Fabula, dito siya sa likod ko. Of course, ang ating SK Chairman, JB Josenia. Ang aking mga nasa likod, behind my scene, syempre, hindi naman magiging matagumpay ang aking opisina kung walang mga tumutulong sa akin. Palakpan po natin, may Chief of Staff, Carmi Gonzales, ano sa dulo. Ilang araw ng pagod yun. And of course, my executive assistant to the Purong Barangay, palakpan po natin si former Kagawad Melchor Salvador. Siya rin nagkasikaso dito kanina, mula umaga. And my engineering head, Engineer Jun Panyoso, palakpan po natin. At sa lahat po ng mga leaders na nandito, almost 1,000 po tayo na mga leaders na meron nandito ngayon. Gusto kong ma-recognize ang ating grupo ng mga Black Leaders Association. Yes! Of course, ang ating KKM President. Ayan. And yung ating pong Senior Citizens Board of Trustees. Kanina silang pagod kasi kanina namahagi tayo ng 7,800 ham para sa ating mga senior citizen. At nasaan na po ang ating mga riders club? O sa dulo sila. Para nagbiyahe pa iba. Of course, ang ating pong KSMWB President. Yes. At syempre, ang ating Great Ladies Movement. Yun. Ang dami. At eto na, ang special leaders and coordinators. Ang dami rin ha. Solid Federation. Andito sa side sila. Nasaan na mga Zumba girls? Asang Zumba? Nagsusumba pa kayo? Bakit wala yung Zumba? O, Zumba leaders. John, ba't wala yung Zumba? Anong nangyari? Nasaan na ang aking mga kababayan sa Manolete? Kasali! Galing yung kumuratsa. Kasama nila si Diwata rito ng kuratsa ng isang gabi. Ang FYO, asa na? Parang kumunti na kayo. Parang mga matatanda na kayo Oy, palakpan po natin pala. Ang gumagawa ng aming mga resolution, ordinances, ba't nandiyan ka? Palakpan po natin, Secretary Major Jessa Natad. Nalilito na ako sa iyo. At syempre, ang nagbibigay ng pondo, ang nagbabayan, ang bago natin, dito nga kayo, Jessa, dito kayo, pahinga mo ang nagbabayad ng mga bills namin,
Palakpakan po natin our newly installed Barangay Treasurer Rona Cuarteros. Ano si Rona? Dito ka nga, para makilala ka ng taong bayan. O talaga, o. Wala na yung boss mo, si Joey. May lapyon. Ito, madaling yung lapitan to. Madaling lapitan. Mayroon ka lang hanapin. Nasa opisina lagi yan. Ayan. Ito yung ating bagong treasurer. Doon na para isang nag-cruise na kayo. Ang ating bagong treasurer, si Rona. Tayo mo para kilala ka nila. Yan pala po natin ang ating bagong treasurer, si Rona. Of course, ang ating barangay secretary, Jessa Maynatan. Tayo ka. Jessa, tumayo ka. Ay, tumayo ka na ba? Sabi ko, tumayo eh. Ayan, ang ating magayon na secretary, Jason Maynatan. Magaling sa papel to, magaling sa kung bakit meron tayong napakaraming karangalan, maraming awards dahil magaling ang documentation niya. Kaya tayo nakakuha ng Seal of Good Local Governance Awardee sa buong Pilipinas out of 42,000 barangays. Isa ho tayo sa bigyan ho ng pagkilala ng DILG through our Secretary, DILG Secretary John Vic Rimulya. Kaya palapan po natin ang ating Secretary Jessa. And of course, nasa na po ang grupo ng TODA President. Ayun, walang pasero ngayon. Nahanap kayo ng mga pasero nyo, dito kayo lahat. Of course, ang ating water tenders. May tubig pa ba? Okay. Yung youth leader natin, na wala sa isip, next week after the Christmas na siguro. Okay, so ngayon, kaya kayo nandito po, yun nga, ulitin ko para magbigay ko kami ng pasasalamat sa inyo. Kundi dahil sa mga liderato ng ating pong barangay, kagaya po ninyo, ay hindi po magiging matagumpay ang ating barangay. No, kami naman sa barangay, bilang punong barangay, at ito naman nung sanggulim taong konseho natin, ay tagapagtaguyod lang po kami. No, tagapagtaguyod ayon sa batas, ayon sa in-order ng ating pong local government code. And ganoon din po, kayo naman po, kami naman po ay nakikisuyo rin sa inyo, no, para tulungan kami, lalo tigit yung black leaders, kapag sinabi namin, tulungan nyo kami sa pagtataging, pagdidata ng ating mga residente, ganoon din po sa solid, sa KSMWP, para to justify kung tama yung ating record per blocks per street. Dahil diyan kami kumukuha ng datos, lalo tigit pagdating sa pamaskong handog ng ating mahal na Mayora Menchi. Kapag ka nang hula-hula lang po tayo, magkakagulo po tayo. Kaya mas minarapat namin na kayong mga leader ang maging katon namin. Kayo rin yung eye-opener namin. Kayo rin po ang taga-sumbong sa amin kapag merong mga kapitbahay kayong pasaway na ayaw sumunod sa batas at gustong nagugulo, gustong maging madumi, dugyot ng ating kapaligiran. So, kaya kayo po ang naging katuwang ng ating po pamalang lungsod at the same time ng barangay. Kaya po, lubos-lubos po ang aming pasasalamat na binibigay niyo pong serbisyo. Bagamat yan po ay libre na inyong pong ginagampanan dahil sa kagustuhan niyo makatulong ay ginagawa niyo po ito ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong puso. Kaya muli, maraming salamat po. Sabi ko nga, hindi naman dito pinag-uusapan kung kanino ka sumuporta, kanino. Ang pinag-uusapan natin dito, iisa ang barangay natin. Wala akong tayong tinitingnan reliyon, walang tinitingnan na politika, wala pong tinitingnan kung ano man ang katayuan mo sa buhay. Bagkos, tayo ay isang barangay, tayo ay isang naninirahan dito sa ating pong minamahal na barangay at issues. Kaya dapat lang po na magsuportahan at magbahalan po tayo. Okay po? So, yun po ang hinahangad namin sa Kapaskuhan ngayon ng ating mga kababayan. At kagaya po sinabi ko, palagi sa tuwing umikot ako, ang pakiusap po ng ating Mayora Menchi ay yung pag-iingat po ng mga lalong tigit sunog. Dahil kagabi, yung isang gabi, munti ka na naman doon sa Block 41, and dito raw sa 37, buti na lang, maagap natin na napula yung apoy. No? So, kaya maging eye-opener kayo, maging active kayo. Lalo tigit sa messenger.
lalo tigit sa inyong social media. Kasi meron naman tayong madaling makapagsala kami. Dahil meron tayong social media operator at nakakarating kagad sa amin yan sa konseho. Dahil sa barangay ho, para sa inyo pong kalaman, meron kaming create na chat groups. So kunyari, Bantay Bayan, cluster Bantay Bayan, meron kaming chat groups, andun lahat ng kagawan. Tapos yung aming satellite Bantay Bayan, may chat groups din sila. Yung PBAC, ganun din. Yung aming taga-Linis, taga-Sisig Canal, meron din kami chat group, andun lahat ng mga kagawan. Kaya pag may problema, at kinukuha ng aming main social media operator, pinupost yung mga concern nyo. Kaya pwede ko kayong magsabi kahit sa ating mga kagawan, at pwede nila i-post yun doon para mabigyan natin ng aksyon. Ganon din po yung ating alert. Diba? Yung alert, pag meron tayong kailangan nyo ng ambulance na kailangan na puntahan doon sa lugar nyo, mag-message lang kayo doon sa page natin, hindi kaya messenger kung kanino man, madali po natin maipadala yung ating ambulance para mabigyan natin ng tulong. At yung ating fire trucks. Yung ating fire trucks o yung ating ambulance ay 24/7 po sila nag-duty. So wala po silang day off, walang pahinga. Halos doon na sila nakatira sa ating barracks ng ating pong fire station and medic station. Kaya kami naman po sa barangay ay patuloy po natin bibigyan ng buhay, bibigyan natin ng bagong mukha ang Barangay Addition Hills. If you can see, dito sa harapan po ng bagong barangay hall, pinalawak po natin, kaya si Mayora dyan tuwan-tuwa, at pinaganda ho natin para yung ating mga kabataan, estudyante, yung ating mga senior citizens, no, yung ating mga buntis, pwede po doon magtambay. Sa ngayon, hindi nga lang kayo makatambay, kasi nga po mayroon po tayong tiyan. Pero by first week of January, wala na po yan. May mga upuan kami nilagay doon, no? Pagdating ng gabi, pwede kayong tumambay doon. Yung mga walang boyfriend, walang girlfriend, pwede kayong maghanap ng boyfriend, girlfriend doon. So, yung harapan po ng DOH, ongoing po construction, at pinapalaban na rin po namin yan, lalagyan din titinang engineer, kaya malagyan ang upuan yun? Titinang engineer, kung lalagyan, kasi tinanong ko yung mga tao engineer, mukhang gusto nila may upuan din. Para lang sa ganon ay malawak ang pwedeng maging tambayan ng ating mga kabarangay. Dahil wala na tayong space. Di ba, puro kabahayan na eh. Puro, pag dumaan ka naman sa kalooban mo biro mo, pati yung washing machine nasa labas na, yung mesa nasa labas na paano ka magtatambay tapos makikita mo yung kanal mo, ang dumi. Di ba? So, kaya mas marami na dapat natin na maglagay tayo ng mini park para meron pong pahingahan, meron pong pwedeng pag-relaxan ng ating mga kabarangay. Kaya mas malapad na po itong ating ginagawa. By January, malinis na po yan at mas maganda po yan. Marami pa pong mga programa ang ginagawa ko ng ating barangay para tuloy-tuloy po na magbago ang mukha, magbago ang ating pong yung ating ginabukasan ng ating barangay. At nagpapasalamat po ako dahil malapit po tayo sa ating mga naglilingkod sa ating pamalang lungsod, lalo tigit sa ating po mahal na Mayor Amencia Abalos, sa pamilya Abalos. Ganon din po sa ating po pamilya Gonzales, kay Congresswoman Queenie and Kong Boyet. And of course, Vice Mayor Anthony, and yung bago nating kakampi na congressman ng Luzon ng Mandaluyong, ang Forbes Party List si Congressman J.C. Abalos, na kung saan ay nagbabagsak din po ng mga proyekto at programa para sa ating po barangay. Kaya napakaswerte ho natin dahil marami pong tumutulong, marami pong nagbibigay sa atin ng mga programa at proyekto para sa inyo. Kaya muli, maraming salamat po sa lahat ng leaders. Ang aking pong pag-iusap, ang aking pong panalangin na sana'y kung meron man nagkagalit-galit at nagkaroon ng alitan, sama ng loob, ngayong Pasko, bago mag-2026, kinakailangan magbati-bati ho tayo. Kinakailangan magmahal